Target ang mga masiselang isyu ng lipunan na sangkot ang ilang mga ahensya ng gobyerno at mga personalidad. Hihimayin ang iba't ibang mga isyu, balita at usapin. Puntirya ang mga tiwali at ilalantad ang mga mali sa pamahalaan. Walang sasantuhin. Tamaan na ang tamaan. Kung salot ka sa bayan, sapul ka ni Rex Cayano sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Ito ating kausapin, si Cotabato City Mayor Bruce Matabalaw. Mayor, magandang hapon po. Magandang hapon, Rex. Magandang hapon sa lahat na nakikinig sa DZME. Apo, at salamat po sa pag-unlak ko sa tawag po namin. Nangyari ho yung pamamaril dun ho sa mga kumakandidatong barangay official sa barangay Rosary Heights bago ang eleksyon na kung saan may mga involvement na di umano. Dito ho yung PNP. Paano po lumutang mayor dito? Nasangkot po yung polis at plano nyo magsagawa, kumbaga mag-request sa Senado? Ang nangyari noong October 23 na ikinalungkot ng buong lungsod ng Cotabato sa Rosary Heights 12 ay mariin nating kinundin at sinamahan lamang natin yung panawagan ng pamilya ng mga nasawi na ng patas at totoong malalimang investigasyon at sa kanyang akusasyon sa akusasyon ng isa sa mga barangay kapitan ng lungsod na tsuhin nung namatay na kumakandidatong barangay Kagawad ay may sabuatan ang PNP at ilan pang mga operatiba ng pamahalaan upang sila ay idiin sa mga kaso ng droga at merong mga search warrant na gagawin at lahat ng yan ay ipagbigay alam daw sa kanila ang kanilang mga asset di umano sa loob mismo ng law enforcement unit. Yan ang nagtulak sa atin upang hingin sa Senado at sa Pangulong Bongbong Marcos na imbestigahan ng malaliman kung totoo na kung may katotohanan yung bintang na ang mga pulis ay sumusunod sa isang utos ng isang malaking tao na hindi naman pinangalanan sa Cotabato City, ay dapat itong maimbestigahan. Kung ang ating mga kapulisan ay sangkot sa mga kalokohan, kagaya ng pagsisilbi ng mga illegal search warrant, and Cotabato City is in serious trouble. Kaya tayo ay humihingi ng tulong mula sa national government, sa Senado at sa Kongreso upang talagang we get to the bottom of these issues. Dahil kung walang katotohanan, hindi ito patas. I think it's not fair para sa PNP na maakusahan ang mga bagay na hindi naman nila ginagawa. Isang seryosong akusasyon pa ay kanyang revelasyon ay yung meron silang tao sa mga law enforcement units na nagli-leak sa kanila ng mga information ng ating security sector. That is also a threat sa peace and order ng ating lungsod na napaka mapayapa na sana Carex, except nung nangyari nga no October 23 na related sa barangay at SK elections. Mayor, natanggap na ni Senator Bato de la Rosa na siyang chairman ng Senate Committee on Public Order and Dangerous Drug. Meron na po bang nakatakda para ho dun sa unang pagdinig po dito, Mayor? Nag-aantay pa tayo ng official reply sa ating request, Carex, pero tayo naman ay naniniwala na bibigyan ni Senator Bato ang ating kahilingan na ito ay mapag-usapan dahil ito ay hindi lamang issue sa Cotabato City. Ito ay magiging issue rin sa seguridad ng ating buong bansa dahil ang sangkot ayon sa alegasyon ng isang barangay official dito sa amin ay may kinalaman ang PNP at iba pang law enforcement unit ng ating pamahalaan. So, dapat talagang maimbestigahan ito dahil kung totoong nangyayari ito, hindi lamang ito nangyayari sa Cotabato City, posibleng ito ay nangyayari rin sa ibang mga lugar.
Apa, Mayor Bruce, ano ang sitwasyon ngayon sa Cotabato City pagdating ho dun sa peace and order matapos ho itong barangay at SK election po, Mayor? Generally peaceful tayo dito, Karex. Nagpapasalamat tayo sa Diyos at nagpapasalamat tayo sa PNP, sa Philippine Marines, sa Philippine Army at lahat ng miyembro ng ating security sector na tumututok upang mapanatili natin ang kapayapaan sa Cotabato City. Inuulit ko, not until October 23, napakatahimik po, napakababa ng crime rate sa Cotabato City. Yun nga lang, nagkaroon ng malungkot na pangyayari noong October 23, but still, naniniwala naman ako, Karex. And nararamdaman naman ng ating mga kababayan yan that the city government is still on top of the situation and city PNP, to be fair to them, ay ginagawa naman ng mahusay yung kanilang trabaho upang mapanatili ang kapayapaan sa lungsod. Mayor, may iba naman ho tayo. Kumbaga, sa ngayon po, masasabi na po ba natin na back to normal na ang sitwasyon dyan ho sa Cotabato City matapos po yung 6.8 na lindol, Mayor? Dito kasi sa aming Karex, although naramdaman yung lakas ng lindol ay hindi naman kasing tindi. Nung naranasan ng ating mga kababayan sa General Santos at Sarangani Province. Normal naman po lahat right after the incident at yun nga, hindi naman ganoon kalaki yung naging epekto nito sa ating mga kababayan sa Cotabato City. Mayor, may mga nanonood sa atin, may nanonood po sa atin mga kababayan po nating OFW. Paano niyo po iniingganyo yung mga local and foreign tourists na bisitahin ang Cotabato City? Pag sinabing Cotabato, Mindanao, medyo negative factor. Kayo pa, paano niyo ipinopromote ang turismo ng Cotabato City, Mayor? Ipinagmamalaki na natin ang Cotabato City ngayon, Karex. Iniimbitahan ko sila tingnan for themselves kung ano ang mga pagbabago na nung tayo ay pumalit sa nakarang administrasyon. Ang ating People's Palace sa dati-rati ay napakalungkot, napakadilim at halos hindi pinupuntahan ng tao. Ngayon ay naging tourist attraction na sa Cotabato City. Napakarami na pong pagbabago, lalo na yung ating mga kababayan na taga Cotabato City na matagal nang nawala. Ay iniimbitahan namin pumasyal kayong muli sa Cotabato City at nang inyong maranasan ang isang bago, isang moderno at talagang progresibong lungsod ng Cotabato City. Ibinabalita natin sa kanila, Karex, dahil sa ating pagsisikap, sa tulong ng ating mga city government employees at ating mga kababayan, ay bumalik na po tayo sa first class status mula sa third class. So yan pa lang ay isang indikasyon maganda na ang takbo ng ating ekonomiya sa lungsod ng Cotabato. Maayos ang ating peace and order dahil napakaraming negosyo ang pumapasok ngayon sa Cotabato City. In fact, ang aming business registration ay dumoble, Karex, at ang ating local collection ay mas tumaas dahil nga sa pagpasok ng ating mga bagong negosyante. So kung sino man po ang may agam-agam pa ay inaanyayahan ko po kayong pumasyal ng lungsod ng Cotabato. Lalo na itong darating na Sharif Kabunsuan Festival sa December upang maranasan ninyo ang isang maliwanag at masayang Cotabato City. Mayor, nung huling bumisita ako sa Cotabato City, nung panahon ba ni Mayor Cynthia Sayadi, bali anong pwesto niyo po dyan sa Cotabato? Konsehal po ako noon ng 3 termino until 2022 pero nag-resign ako noong August 2021 upang maging direktor ng BTA Parliament sa Bangsamoro Autonomous Region. Pero nung tayo ay maimbitahang tumakbo bilang mayor, ay tinanggap natin yung challenge dahil nais natin magkaroon ng pagbabago ang lungsod ng Cotabato na matagal na panahon din hindi nakakaranas ng tunay na liwanag at totoong saya. Kasi nung bumisita ako dyan sa Cotabato City, saglit lang ho kami. Pero dito sa takbo po ng pinag-uusapan natin, kumbaga, napakadali nyo mang-inganyo ng mga investor. Kapag ka sinabing nag-i-invest sa isang syudad, isa lang po sekreto po niyan. Kumbaga, na may maintain po natin yung pagbaba po ng krimen at naiinganyo po natin na dayuhin ang Cotabato City, Mayor. Tama yan, Karex. Nagagalak ako na ikaw ay napunta na pala sa Cotabato City noon. I'm sure nakita mo yung aming kalagayan noon na may mga tangkiligera doon sa may labas ng City Hall. Noong unang araw po ako maupo ay tinanggal ko yun dahil gusto kong magkaroon ng kapayapaan sa kanilang mga puso at mawala yung takot ng ating mga kababayan. Inaanyayahan kita muli, Karex. Please let me know kung papasyal ka dito at ang iyong mga kasama dyan sa DZME
nang sa ganon ay maipasyal ko kayo at maiparanas sa inyo ang isang masayang Cotabato City. Apo, kasi nung pumunta kami doon, pagbaba pa lang po namin, akala namin agad may gere. Oo nga po, wala na ngayon yan, Karex. Ano? Bawat kanto halos mayroon tayong mga police outpost upang mapanatag yung kalooban ng ating mga kababayan. Bukas na rin po ang ating ekonomiya sa gabi dahil tinanggal natin yung curfew hours ay maupo. Dahil sa tingin natin ay namamatay yung mga maliliit na negosyante na umaasa lamang sa pagtitinda ng mga street foods, ng balot sa gabi. Kung kaya't binuksan natin muli at ito ay kinagalak naman ng ating mga kababayan. Kahit yung ating City Plaza, Carex, ay napakalaki ng ipinagbago. At meron na rin po tayong Sports Plaza sa tapat ng People's Palace. Kaya sana ay makapasyal kayong muli nang makita ninyo yung mga pagbabagong binabanggit ko ngayon. Mayor, ito panghuli tanong ko lang. Ano sekreto nyo sa sandaling panahon na iayos nyo ang Cotabato City? Well, isa siguro dahil sa tatlo kong termino, Carex, ako ay nasa oposisyon. At ang dami kong panukala na hindi nakakalusot dahil nga nasa minority kami. At napakalakas ang puwersa ng nakarang administrasyon. Kaya nung ako'y naupo, itinangako ko sa Diyos at sa aking sarili na gagawin ko, tutuparin ko yung mga bagay na nais kong magawa sana noong ako ay isa pa lamang konsehal. Kaya't yun, agad-agad tayong umaksyon. Yung mga itinangako nila mula noong mga nakalipas pang mga eleksyon na traffic lights ay hindi natin ipinangako. Pero ginawa na lamang natin nung nagkaroon tayo ng pagkakataon dahil sa tingin ko ay isang malaking indikasyon ito ng pagbabago ng isang lungsod. At meron na rin tayong mga CCTV na naka-install dito sa mga traffic lights na ito, Carex. Ang susunod natin gagawin ay yung ating CCTV sa buong lungsod. Kasabay niyan ang free wifi na ating ipapatayo sa lahat ng mga barangay, sa lahat ng mga parke, markets at mga paaralan sa Cotabato City. Mayor, pagpunta ko ng Cotabato City, hahanapin ko lahat yung pinag-usapan natin, ha? Yes. Tingilin mo ako, Karex. Mayor Bruce Matabalaw ng Cotabato City. Mayor, salamat po sa oras at sa pagkakataon po, Mayor. Isang karangalan na ma-interview ninyo, Karex. Mabuhay kayo at mabuhay ang lungsod ng Cotabato. Pakinggan ang agenda ng inyong mayor para sa inyong lugar. Ang mga hakbang na ginagawa nila upang bigyang solusyon ang mga hinaing at problema ng inyong komunidad. At alamin ang mga good news na hatid nila sa taong bayan. Mayor's Hour sa Target On Air. Oras hatid sa inyo ng Grand 88 Gaming Corporation. Sumainyo ang isa na namang makabuluhang edisyon ng Target On Air. Kasama si Carex Kayanong. Abangan muli bukas alas 3 hanggang alas 4 ng hapon. Kung salot ka sa bayan, ikaw ang isusunod ni Carex Kayanong na Target On Air. Nangunguna sa balita, impormasyon, musika, komentaryo at serbisyo publiko. Ito ang DZME 1530. Una sa kanan, ang himpilang may paninindigan.